Hindi dapat umano pahirapan ng publiko sa pagkuha ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga mambabatas. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, aayon pa rin sila sa polisiyang ipinatutupad ng Supreme Court sa pagkuha ng SALN. Ito ang balita ni Nel Maribojo. Walang plano ang ilang mga senador na baguhin pa ang polisiya sa paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Kontra ito sa isinusulong sa Kamara na isang resolusyon na nagsusulong ng mas mahigpit na patakaran para sa paglalabas ng SALN ng mga mambabatas. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nananatili ang posisyon ng Senado tungkol sa transparency sa paglalabas ng SALN. We have to make it easier to the person who's requesting the SALN because it's part of our culture of transparency. At kung may transparency, ang mga public servant, may accountability rin sa tao. Nakapasa na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang nasabing resolusyon. Pangunahing layon ng pag-iigpit ay para sa seguridad umano ng mga mambabatas at ang pamilya nito kung saan ang mga impormasyon na ito ay nakalagay rin sa SALN. Para kay Senate President Vicente Sotto III, walang kailangang baguhin sa polisiya na ito at susunodaan niya sila sa sinasabi ng Korte Suprema. The Senate has the same formula as the Supreme Court. Sa patakaran ng Supreme Court, kung hihiling ng SALN ng isang justices, kailangan lamang mag-fill up ng form at sundin ang mga hinihinging impormasyon at requirements bago ilabas ang hinihiling na kopya ng SALN. Sa SALN, nakalagay ang mga impormasyon tungkol sa ari-arian at yaman ng isang government official. Dito maaaring makita ang questionableng yaman ng isang public servant at kung siya ay lugmok na sa korupsyon. Ang hindi pagbibigay ng tamang impormasyon sa SALN ay maaaring maging basihan upang tanggalin sa pwesto ang isang opisyal. Nel Maribojo, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nanawagan si Senador Panfilo Lacson kay Pangulong Rodrigo Duterte na gamitin ang kapangyarihan nito upang tanggalin ang pork barrel na isiningit ng mga mambabatas sa 2019 national budget. Ayon kay Lacson, dati nang nagpakita ng political will ang Pangulo sa maraming pagkakataon kaya't sana ay gamitin nito ngayon ang kanyang veto power. Ilang linggo nang nakabinbin ang pagpasa sa panukalang budget dahil sa batuhan ng akusasyon ng mga kongresista, senador at ni Budget Secretary Benjamin Jokno. 160 million pesos bawat isa ang panukalang pork barrel ng mga kongresista habang 189 billion pesos naman ang pondong gustong i-realign ng mga senador. Nais ng ilang senador na maglaan ng budget para sa paglaban sa iligal na pagpupuslit ng sigarilyo mula sa ibang bansa. Ito ay kasabay ng pagpapasa ng panukalang pagtataas ang pataw na buwis sa sigarilyo. Hanggang 90 pesos kada pakete ng sigarilyo ang isinusulong sa Senado. Aabot sa 40 hanggang 45 billion pesos ang makokolekta mula sa amyenda na ito sa Sin Tax Reform Act. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, mahalaga rin na maikonsidera ng pamahalaan ang paglaban sa smuggling. Magkaroon ng dedicated team, task force to fight smuggling, maglagay ng warehouse, maglagay rin ng mga pagsira ng mga na-confiscate na sigarilyo. Mas malaki ang tsansa na magkaroon ng chronic obstructive pulmonary disease at cervical cancer ang mga babaeng naninigarilyo batay sa mga pag-aaral. Ayon sa Department of Health, ang sari-saring sakit na nakukuha sa paninigarilyo ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinusulong ng Administrasyong Duterte ang mas mataas na pataw na buwis sa sigarilyo. Ito ang balita ni Rosa Licos. Walang pinipiling kasarian ng mga karamdamang sanhi ng paninigarilyo. Batay sa ulat ng World Health Organization, 7 milyon ang nasasawi kada taon dahil sa mga sakit na dulot ng paninigarilyo. Higit 6 na milyon dito ay mga smoker, samantalang tinatayang 890,000 dito ang mga non-smoker o exposed sa second-hand smoke. Ayon naman sa Department of Health, batay sa mga pag-aaral, mas mataas ang tsansa sa pagkakasakit ng chronic lung disease ng mga babaeng naninigarilyo kaysa sa mga lalaki. Bukod pa ito sa sakit na cervical cancer na posible ring maging karamdaman ng mga female smoker. Kita ng smoker na women,
mas prone sila at mas mabilis silang magde-develop ng chronic obstructive pulmonary disease o yung COPD. Yung cancer din mataas. Amen. Ang cervical cancer, for example, is more common in mga smokers. Merong association ang smoking ng tobacco sa pag-develop ng cervical cancer. Dagdag pa ng DOH, bagaman mas marami pa rin ang mga lalaking naninigarilyo kaysa sa mga babae sa Pilipinas, posible anyang tumaas ang bilang ng mga babaeng smoker. Ito rin ang dahilan kaya isinusulong ng pamahalaan na madagdagan ang binabayarang buwis sa sigarilyo o ang sin tax bill. Sa Pilipinas ngayon, about 23% of adults are smokers. No? Mas marami pa rin naman yung lalaki, kaya lang yung mga babae kasi unti-unting humahabol. No? Dumadami na rin ang women smokers natin, halos malapit ng pumantay sa dami ng mga lalaki na naninigarilyo. So, Inaasahan ni Health Undersecretary Domingo na maisa sa batas na ang panukalang dagdagan ng sin tax sa May 2019 at tuluyang maipatupad ito sa July 2019. siyempre gusto natin as soon as possible. Kaya lang since magkakaroon ng recess nga ang Senado at yung Kongreso ngayong halalan, siguro realistically, pagbalik nila sa mga sesyon sa Mayo bago mag-eleksyon, sana maipasa ito para sa second half ng 2019, makaumpisa na tayong makapangolekta ng dagdag na buwis. Dito kukunin ng pamahalaan ang pondo para maipatupad ang universal health care. Una nang naaprubahan sa Kamara ang dalawang panukalang nagdadagdag ng 2 pesos and 50 centavos excise taxes sa sigarilyo kada taon simula July 2019 hanggang 2022. Samantalang sa Senado naman, isinusulong ang panukalang 60 hanggang 90 pesos na halaga kada pakete ng sigarilyo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pagtutuunan ng pansin ni senatorial aspirant Amy Marcos ang mga programa para sa mga magsasaka at issue sa value-added tax kapag nanalo ito bilang senador. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pangunahing isusulong ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos ang pag-aalis ng value-added tax, lalo na sa gamot kapag nanalo ito sa 2019 midterm elections. Sinabi nito sa programang Get It Straight with Daniel Razon na posible ang kanyang mungkahi dahil nagawa na ito sa ilang gamot sa pagpapatupad ng Tax Acceleration and Inclusion o TRAIN Law. Pero nais ng gobernador na wala ng VAT ang lahat ng gamot dahil hindi anya makatarungan na parehong 12% na buwis ang kinokolekta sa mga mahihirap at mayayaman. Bakit lalagyan pa ng buwis? Bakit pabibigatin pa? May sakit na nga yung tao, kadalasan matanda. Bakit mo Tsaka pahihirapan pagka pa? may high blood ka, pagbili mo ng gamot, lalong tataas ang presyon mo sa sobrang taas Oo, ng gamot. masisindak ka sa presyo. Bukod dito ay nais din ni Marcos na mabigyan ng iba pang ayuda ang mga magsasaka, lalo na kapag naapektuhan ng mga ito ng kalamidad. Katulad anya ng proyektong Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, maaaring suportahan ng mga apektadong magsasaka sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Umuyo sa DSWD, dole, sa iba't ibang pangkat ng pamahalaan at gawing mong pantawid ani kung nasalanta ng bagyo o kung ano nasira yung bahay, namatayan ng mga alagang animales, edi magtulong-tulong. Mahalaga din anya na mapanatili na mababa ang presyo lalo na ng mga pangunahing bilihin. Pabor si Governor Amy sa federalismo maging sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao, subalit hindi anya ito kailangan sa ngayon na ipatupad sa buong bansa. Tila hindi na rin interesado si Marcos na buhayin pa ang Bataan Nuclear Power Plant. Itinayo ito sa panahon ng kanyang amang si dating President Ferdinand Marcos, subalit sa ngayon anya ay marami nang nawalang gamit. Sa halip anya ay magtayo na lamang ng mga mapagkukunan ng renewable energy gaya ng solar, windmill at hydroelectric power plants. Yung bill namin medyo bumaba, higit sa lahat, naging tuloy-tuloy, naging patok pa sa turista. Kailangan lamang anya na i-review ang Renewable Energy Act para hindi maging dehado ang gobyerno. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Patuloy na nadadagdagan ang mga politiko na nag-a-apply para magkaroon ng police escort habang papalapit ang halalan. Ito ang balita ni Lea Ilaga.
Umabot na sa 186 ang nag-apply sa Police Security and Protection Group at sa Commission on Elections para magkaroon ng police escort ngayong halalan. Ayon kay PSPG Director, Police Chief Superintendent Fillmore Escobal, 74 dito ang government official, 72 ang pribadong individual. 70 naman ang na-endorso na sa COMELEC at 71 naman ang pinuproseso pa ng PSPG. 29 naman ang aprobado na ng COMELEC, 15 dito ang government official at 14 ang pribadong individual. 67 naman ang pending para sa approval ng COMELEC, kabilang dyan ang 8 senador, 48 kongresista at 2 governor. Ayon kay Escobal, inaasahan pa nila ang pagtaas ng bilang nito habang papalapit ang 2019 midterm elections. Pag malapit na siguro yung campaign period, siyempre mag-iikot yung mga kandidato, magkakampanya. So, in-expect natin na madadagdagan pa yung mga applications. Samantala, sinabi din ni Escobal na hindi na kailangan magtungo sa Campo Crame ang mga nais na magsumite ng kanilang aplikasyon para magkaroon ng police escort. Maaari na rin ani ang magsumite ng aplikasyon sa Regional Joint Security Coordinating Centers sa iba't ibang rehiyon. Ang RJSCC po ay pwedeng mag-issue ng temporary authority for 30 days habang pinaprocess po yung inyong certificate of authority na ibibigay po ng CBFSP. Paalala nito sa mga aplikante, ang COMELEC ang nag-aaproba ng kanilang mga aplikasyon dahil ngayon ay election period. Kaya't COMELEC ang dapat napukpukin para mapabilis ang pag-aproba sa mga aplikasyon na mabigyan sila ng police escort. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Handa na ang Commission on Elections sa COMELEC para sa ikalawang plebisito na isasagawa bukas sa mga bayan at barangay na gustong maging bahagi ng itatayong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Tuloy na bukas ang ikalawang plebisito para sa Bangsamoro Organic Law. Sa ikalawang araw ng plebisito, boboto ang 6 na bayan ng Lanao del Norte at 67 barangay sa North Cotabato kung nais silang sumama sa itatatag na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Alas 4 pa lang ng umaga bukas, kukunin na ng Plebiscite Committee ang election paraphernalia sa munisipyo para sa pagbubukas ng botohan sa mga polling precinct. Kumpiyansa ang COMELEC na maidaraos na matagumpay ang ikalawang plebisito, bagamat may mga naiulat na tensyon at pagkaantala sa pagsisimula ng botohan sa Cotabato City noong Enero. There would be a spillover of the violence from other parts of Mindanao to the plebiscite areas. However, according to the PNP, there is no increase in the number of hotspots in that area. So clearly, they are not expecting any great disruptions during the elections on February 6. Inaasahan naman ng poll body na mas kakaunti ang lalahok sa voting inclusion kumpara sa naunang plebisito na ratifikasyon ng BOL. Sa pagtaya ng COMELEC, nasa 70% lang ang voter turnout sa ikalawang plebisito. Sa sample ballot na ipinakita ng COMELEC, kinakailangang sagutan ng mga botante kung payag ba silang maging bahagi ng BARMM. Mahigpit din na ipinapaalala ng poll body na yes at no o oo at hindi votes lang ang tatanggapin nilang sagot sa balota. Paliwanag ng COMELEC, mapapabilang lang sa BARMM ang isang bayan o barangay sa naturang mga lugar kung mayorya sa kanilang sagot ay yes o oo na payag na mapabilang sa otonomo ng Bangsamoro. If you're a resident of Malingao and Malingao votes no, but the rest of the municipality votes yes, then there will be no inclusion. Because Malingao itself doesn't want to join. The reverse is also true. If Malingao says yes, but the rest of the municipality says no, then again, there will be no inclusion. So there has to be a double majority. Hindi rin isinasantabi ng COMELEC na posibleng may umatras sa mga guro
bilang plebcom member. Kaya't isinailalim na rin sa pagsasanay ang ilang kinatawan ng mga otoridad, kabilang na ang Philippine National Police at ang Special Monitoring Team na ipinadala ng COMELEC na aasiste sa plebisito. February 7, araw ng Huwebes ng alas 2 ng hapon, isasagawa ang convening ng Certificates of Canvass sa mga pinagdausan nito. Ayon sa COMELEC, malalaman ang resulta ng plebisito sa loob ng 4 na araw. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Dagsa ngayong araw ang mga naliligo sa bahagi ng Manila Bay sa may Rojas Boulevard sa Maynila. Pero muling babala ng mga otoridad, bawal pa rin ang paliligo sa Manila Bay dahil sa panganib nito sa kalusugan. Ito ang balita ni Jay Alasari. Umaga pa lang dagsana ang mga namamasyal at naliligo sa Manila Bay na nagmistulang tourist spot dahil sa dami ng taong sinamantala ang holiday ngayong araw. Dahil sa dami ng tao, naglagay na ng first aid station ang Metro Manila Development Authority o MMDA. May scuba diving team din na kumpleto ang mga equipment para sa mga emergency cases. Kasabay nito ang impormasyong natanggap ng MMDA na may oil spill umano na nakita sa ibang bahagi ng Manila Bay. Ito ang isa sa mga sewer line na konektado dito sa karagatan ng Manila Bay. Isang report ang natanggap ng MMDA na merong umanong oil spill na nangyari dito sa bahaging ito. Pero paliwanag ng MMDA, dahil low tide ngayon, malamang ay naghalo ang burak at tubig ng ibabaw ng dagat kaya nagkaroon ng discoloration. Agad inikutan ng MMDA ang naturang lugar para inspeksyonin pero nagnegatibo naman ito sa oil spill. Dahil dito muling pinaalalahanan ng MMDA ang publiko sa pagbabawal na maligo sa Manila Bay. Isang underwater inspection din ang sinagawa ng diving team ng MMDA para tignan naman ang estado ng ilalim ng tubig dagat. Yung nasa 3 feet madilim, pagdating ho ng 7 feet, mag-yellowish yung tubig. Pagdating ho ng 12 feet, makikita nyo naman ho, yung puro burak na halos. So yung mga trash naman ho or solid waste, halos wala naman ho nakikita, pailan-ilan lang. Dahil sir, yung solid waste, dinadala yan dito sa baybay eh. Sa patuloy na rehabilitasyon ng Manila Bay, pinagtutuunan ngayon ng pansin ng MMDA ang 11 estero na sinasabing pinagmumulan ng malaking bahagi ng dumi na napupunta sa Manila Bay. Ngayon ho, low tide. Mabilis ho nating matatanggal yung mga solid waste, lahat ng basura. Pero sir, kapag umatake ng habagat, tag-ulan, high tide, lahat ho ng basura, yung burak ho na natatanong nyo sir, aangat lahat ho ng dumi niyan, babalik ho dito sa may pangpang. Nasa monitoring status naman ng MMDA para maagapan at masolusyonan ang posibilidad na pagdami muli ng basura sa Manila Bay sa pagtatapos ng panahon ng amihan. Mapapansin pagdating ng tanghali, wala nang naliligo at malinis na rin sa tao ang pangpang ng bahaging ito ng Manila Bay dahil sa pagbabawal na mag-standby at maligo dito. Kaya ang babaeng ito hindi alintana ang tindi ng sikat ng araw at idinaan na lang sa pagsa-sunbathing habang nagbabasa ng libro. Ang ilan, sinubukan pang pumunta sa Pampang pero pinaalis rin sila ng mga pulis na nagbabantay. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, maglalagay na sila ng mga babala at maglalatag na rin ng harang para pigilan ang mga nais pang maligo sa Manila Bay. JL Asayo, UNTV News and Rescue, Manila. Isang linggo matapos simula na Manila Bay Rehabilitation, nag-a-apply na ng permit sa Department of Environment and Natural Resources o DENR ang ilang kumpanya na planong magtayo na istruktura o negosyo sa paligid ng Manila Bay. Binigyan diin na ba ni Senator Cynthia Villar na dapat linawin ng pamahalaan ang polisiya sa paglilinis at reclamation. Ito ang balita ni Mai Bermudez. 6 na kumpanya na ang nag-apply para makakuha ng Environmental Compliance Certificate o ECC para sa mga proyekto sa paligid ng Manila Bay, ayon kay DENR National Capital Region Director Jacqueline Kaangkan. Ito ang inihayag ng DENR matapos lumabas sa mga ulat na may ilan ng kumpanyang nagnanais na magtayo ng istruktura at negosyo sa paligid ng Manila Bay, kasabay ng isinagawang rehabilitasyon. Ngunit sa ngayon, nakabinbin pa umano ang aplikasyon para sa ECC at sasailalim pa sa pagbusisi ng ahensya. There are pending applications for area clearance sa amin, pero not 43. Ilan mo? Meron kaming na-receive na about 6, pero it is being evaluated. Pero hindi pa siya, kasi is PRA eh. Ang sa DNR naman is the Environmental Compliance
certificate. Sa bisa ng Executive Order No. 74 ni Pangulong Duterte, inilagay na ang Philippine Reclamation Authority sa ilalim ng pamumuno ng Office of the President. Ibig sabihin, ang kapangyarihan para mag-aproba sa anumang reclamation project ay dadaan na sa opisina ng Pangulo. Taong 2008 nang mag-issue ang Korte Suprema ng Writ of Mandamus na nag-uutos sa 13 national government agency at local government units na linisin ang Manila Bay. Naniniwala naman si Senator Cynthia Villar, chairman ng Senate Committee of Environment and Natural Resources, na dapat maging malinaw ang pamahalaan sa tunay nitong intensyon sa likod ng isinasagawang rehabilitasyon sa Manila Bay. Hindi ko nga maintindihan if yung reclamation at saka clean up of Manila Bay, they go together. Di ba? Gusto mo linisin ang Manila Bay, tapos i-allow mo reclamation. Ba't palilinisin kung tatabunan mo naman? I cannot understand. They should be clear on their policy. Dagdag pa ng senadora, magiging pinakamalaking hamon para sa tuluyang ikalilinis nito ang pagsasala at pagproseso ng wastewater na pinamamahalaan ng mga water concessionaire. I think ang biggest would be yung processing of wastewater by Maynilad and Manila Water. That's the biggest impact kasi right now they only process 14%, 86% hindi pa. Dumadaan sa STP. So dapat dumaan yon para paglabas sa Manila Bay malinis. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Tiniyak ng Malacanang na patuloy na nakamatyag ang pamahalaan sa galaw ng presyo ng mga bilihin kasunod ng pagbaba ng inflation sa 4.4% itong buwan ng Enero. Ayon sa pahayag ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, tututukan ng Administrasyong Duterte ang epekto ng mabagal na pagtaas ng presyo ng mga bilihin upang matiyak na mararamdaman ito ng mga ordinaryong consumer. Nakabantay din ang gobyerno sa presyo ng mga pangunahing bilihin upang ibsan ang kahirapan at kagutom sa bansa. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, patuloy na bumabagal ang inflation at ang naitalang 4.4% nitong Enero ay pinakamababa simula noong Abril ng nakaraang taon. Pasado na sa 2 kapulungan ng Kongreso ang panukalang pagbibigay ng 20% discount sa mga estudyante sa lahat ng pampublikong transportasyon. Sa ilalim nito, may diskwento pa rin sa pamasahe ang mga mag-aaral kahit holiday at weekend. Ito ang balita ni Grace Casin. Limitado sa ngayon ang diskwentong na ibibigay sa mga estudyante dahil kapag walang pasok, weekend o holiday, sinisingil sila ng regular na pamasahe. Pero magandang balita para sa mga mag-aaral dahil pasado na sa Kamara at Senado ang panukalang batas na magbibigay sa kanila ng 20% discount sa lahat ng pampublikong sasakyan, mapatricycle, jeep, bus, taxi, vehicle for hire, tren, maging sa aircraft at marine vessels. Sa ilalim ng panukalang batas, ang makaka-avail ng discount ay mga estudyanteng Pilipino na naka-enroll sa elementary, secondary, technical and vocational at sa mga higher education institution. Kailangan lamang nilang ipresenta ang kanilang identification card o valid enrollment form at isang government-issued ID. At kahit holiday at weekend, bibigyan sila ng diskwento. Samantala, hindi naman sakop nito ang mga postgraduate student at mga naka-enroll sa short-term courses. This would be a big relief not only for the students but especially for the parents. Ang grade 11 student na si Stephanie, umaasang agad itong maisa sa batas upang makabawas sa kanilang mga gastusin sa paaralan. Sobrang laking blessing po nun para sa aming mga estudyante kasi makakatulong yan para hindi mabawasan masyado yung baon namin. Ayon sa Marina at sa mga jeepney operator, kasalukuyan na nilang ipinatutupad ang pagbibigay ng discount sa mga estudyante. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Cebu Pacific hanggat hindi pa umano ito na isa sa batas. Kapag naisa batas na, lahat ng mga driver at operator na hindi magbibigay ng discount sa mga estudyante ay maaaring patawan ng multa o makansela ang kanilang mga lisensya. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pasado na sa 2 kapulungan ng Kongreso ang murang kuryente bill na inaasahang magpapababa sa babayarang singil sa kuryente. Pero tutol sa naipasang bersyon ang isa sa mga mambabatas na nagpanukala nito. Ito ang balita ni Aileen Cerudo.
Naipasa na ng Kamara at Senado ang kani-kaniyang bersyon ng Murang Kuryente Bill o Cheap Electricity Act. Nakapaloob sa Murang Kuryente Bill ang paggamit ng mahigit 2 bilyong pisong pondo ng Malampaya upang ipambayad sa utang ng National Power Corporation o NAPOCOR at sa iba pang gastusin nito. Kasalukuyang pinapasa ng mga consumer ang nasabing utang at mga gastusin ng NAPOCOR. Kung maisa sa batas ang Murang Kuryente Bill, maaari makatipid ng isang pamilya ng hanggang 160 piso kada buwan sa singil ng kuryente. Ngunit tutol sa naipasang bersyon ng mismong isa sa mga nagsulong ng panukalang batas sa Kongreso. Ayon kay Bayan Muna Representative Carlos Zarate, ang Malampaya Fund ay dapat gamitin sa mga proyekto na layong paunlarin ang pinagkukunan ng enerhiya ng bansa. Mas maigi anyang imbestigahan kung bakit palaki ng palaki ang utang ng NAPOCOR na ipinapasa sa mga consumer na nagiging dahilan ng pagtaas ng singil ng kuryente. Hindi ang solusyon na gamitin ang pera ng Malampaya para matugunan itong pagkakautang na ito ng National Power Corporation. Kailangan siguro busisihin muna natin ano bang ginawa nitong mga nakaraan at kung merong dapat managot dyan dahil sa mismanagement o katiwalian ay dapat managot sila. Sa kabila nito, suportado ng Nationwide Association of Consumers Incorporated o NACI sa pagsasabatas ng Murang Kuryente Bill. Mataas ang ating electricity rates. That's why we have a hard time inviting investors here. So kung meron silang move to lower it, hindi magaling. Purpose niyang funds ng Malampaya is to expand the energy requirements of the country. Kung imbestigahan yun, separate yun. Ikinatuwa naman ng mga consumer ang panukala magpapababa sa singil ng kuryente. Maganda kasi malaking bagay yun para sa amin, sa pamilya. 160, pambigas-bigas na rin. Sa mga daily expenses namin, malaking tulong. Tsaka kahit papaano, hindi na kami magigipit. Kasi kami, tama lang kami makakain ng 3 araw. Salamat din kung ang kuryente, bababa. Aileen Cerudo, UNTV, News and Rescue. Patok sa mga turista ang nagyeyelong Niagara Falls sa Canada na dati nang sikat bilang isang summer destination. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Nagmistulang winter wonderland ang Niagara Falls, sanhi ng polar vortex na nakaapekto sa central at eastern Canada nitong mga huling linggo ng Enero. Humanga ang mga turista na nakasaksi sa Frosty Falls dahil naging kakaibang attractions ito pagkatapos ng snowstorm sa lugar kung saan bumaba ang temperatura dito ng mahigit negative 30 degrees Celsius. Karaniwang dinudumog ng mga turista ang Niagara Falls tuwing summer, ngunit marami pa rin ang namamasyal dito tuwing winter season. The only thing about it is that my hands are cold. In the summertime, like, you dress appropriately, so there's not a problem with that way. But it is just as nice in the winter. Actually, it's more spectacular when you look at all of the ice down in the bottom, in the gully. Isa sa mga sikat na tourist destination dito sa Ontario ay ang Niagara Falls. At kahit na winter season dito at nagyeyelo ito, ay marami pa ring mga turista ang nais na pumunta dito. This is my first time here. I'm loving the place. I've never been here before. So it's a good view. I mean, I did never expect it to be such because it's freezing cold. Tuwing winter season ay mayroon silang Wonder Pass na sa halagang $25 ay mai-experience na ang iba't ibang atraksyon gaya ng Journey Behind the Falls, Niagara's Fury at tour sa Butterfly Conservatory at Floral Show House. Hindi inaalintana ng mga turista ang lamig, makita lamang ang isa sa pinakasikat at pinakamagandang falls sa buong mundo. Because it's beautiful, it's one of my favorite place in the world. And it's very beautiful in the summer and same thing, I want to get the different experience in winter. Inaasahang muli namang dadagsa ang mga turista dito lalo na sa pagpasok ng spring at summer season para tunghayan ang isa sa mga wonders of creation. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Niagara Falls, Canada.
Nagbigay ng serbisyo sa isang food bank sa Edmonton, Canada ang mga volunteer ng Members Church of God International bilang tugon sa pangangailangan ng mga homeless at mga low-income families. Ito ang balita ni Jay Moreno. Maunlad na bansamang naturingan ng Canada, hindi pa rin maiiwasan ng kahirapan at kakulangan sa pagkain. Daan-daang mga pamilya ang umaasa bawat araw sa mga libreng pagkain mula sa mga food bank. Mahigpit ang pangangailangan para sa mga volunteers upang mapabilis ang pagre-repack ng mga pagkain. Dahil dito, nakiisa ang UNTV Edmonton kasama ng Members Church of God International o MCGI sa repacking ng mga pagkain sa isang food bank bilang pagtulong na maagapan ang problema ng mga homeless at low-income family dito sa Canada. We've been volunteering regularly, and this is part of our leaders' advocacy, Brother Eli Soriano and Brother Daniel Rason, to engage in public services that helps fellow citizens and the community in need. Isang warehouse na halos puno ng boxes na may libu-libong canned foods, beverages, macaroni boxes at iba pa ang nakahanda para sa packaging. Matagumpay na nakatulong ang ating mga volunteers sa pagbalot ng mga pagkain na pinamimigay naman sa mga nangangailangan ng tulong. I want to give a huge shout out to Brother Eli Soriano and Brother Daniel Razon for encouraging members of their church to give back to their community by coming into the food bank and volunteering with us. So the work that these members are doing is phenomenal, and I just want to give a huge thank you to everyone at the church. Patuloy ang volunteer efforts ng Members Church of God International dito sa dako ng Edmonton, Canada. Kalinsabay ng advokasya ni Kuya Daniel Razon at Brother Eli Soriano na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Jay Moreno para sa Serbisyong Kasambahay, UNTV News and Rescue, Edmonton, Canada.